Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Friday Bible Study. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Nawa po ay thankful po tayo and grateful sa linggong ito dahil sa dami nga po no, ng mga balita na ating napapakinggan ngayon. Nagpasalamat tayo sa Lord sa patuloy niyang pag-iingat sa atin at sa ating mga pamilya. So ayun, good evening po mga kapatid. Ngayon po, nasa bagong series na po tayo. So last week, si Brother Glenn, um, nag-start na po siya ng series about sa Book of Acts, ang ang mga gawa ng mga apostol. So ito po yung pag-aaralan natin sa mga susunod pang mga linggo hanggang matapos po natin yung isang book of the Bible sa New Testament, which is yung mga gawa po or Book of Acts. So pagpapatuloy ko po yung na-start na po na topic. So kung hindi niyo pa po napapanood yung live stream natin last time, maganda po na mabalikan po natin or mapag-aralan natin para po masundan po natin yung yung pagkasunod-sunod po ng topic natin for this series po every Friday. So bago po ako mag-start, simulan po natin sa isang maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay na salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy, Lord, na paggabay at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa linggong nagdaan, Panginoon. Tunay na dami pong nangyayari sa aming paligid. Kaya ngayon, Lord, pinapanalangin namin at nagpapasalamat kami, Lord, sa pag-iingat mo, sa paggabay mo sa amin, sa pagprotection mo sa amin, Panginoon, at sa aming mga pamilya. Ngayong oras na to, inaalay namin to sa iyo, Panginoon. At kami ay magpapahinga, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Gabayan niyo nga po ako, Lord, sa aking pag-share ng word ngayon, Panginoon. At nawa, Lord, sabay-sabay kaming matuto, Panginoon, ng aking mga kapatid. At mas lalo ka naming makilala, Panginoon. At mas lumalim yung relationship namin sa iyo, Panginoon. Ano man gawa ng kaaway, Lord, ay wag niyo nga pong pahintulutan. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen at amen. Good evening po uli. Welcome po. Ready na po natin ang ating mga ballpen, ang ating mga Bible sa ating pag-aaral. So ngayon medyo um, sa new series natin, no, sa awal ng Lord, matapos natin yung isang book ng New Testament, yung Book of Acts nga. So background po ng story, yung shinare ni Brother Glenn last time na nung ascension ni Jesus, nung si Jesus ay umakyat na sa langit, naiwan ng kanyang mga apostol. At isa sa mga bilin nga ni Jesus sa kanila, huwag silang aalis ng Jerusalem. Dahil nga ipapagkaloob sa kanila yung pangako na banal na Spirit or na Holy Spirit. So ngayon, ang pag-aaralan natin, yun nga, ito na yung pagdating na ng banal na Spirito at yung pagtatatag ng church. So nasa ano na tayo, Book of Acts, chapter 2, buong chapter 2 yung i-discuss natin. So samahan niyo ako sa pag-aaral ng Book of Acts. So ang pagdating ng banal na Spirito. So pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecost, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong ng mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga nigans ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na spiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na spiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. So after Jesus' ascension, natitipon-tipon pa rin yung mga alagad niya. So meron pa siyang natitirang 12 apostles. Si Judas ay napalitan na ni Matias. At yun, 12 na sila ulit. So habang nagtitipon sila, yan nga,
During pala ng araw ng pista or ng Pentecost, syempre yung mga religious, yung mga naniniwala sa Diyos ay nagtitipon-tipon talaga doon, yung mga mananampalataya. At bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit at malakas na hangin, no? So parang may typhoon, ganon, parang ganon. At puro ugong na lang yung kanilang narinig sa bahay na kung nasaan sila. Pagkatapos, may nakita silang mga apoy, ningas ng apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. So, lahat sila ay napuspos ng banal na spirito. So, syempre sila, nasa isang lugar lang sila. So, same, um, ayun nga, sila ay Galilean. So, pero nung sila ay dumating na yung banal na espiritu sa kanila, nanahan na sa kanila, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi naman nila natutunan. Dahil ang banal na espiritu yung nagbigay sa kanila ng, ng power na kakayahang magsalita ng ganon. So, anong sunod na nangyari? So, ayan nga, nagsalita ang mga apostol ng iba't ibang wika. Nang panahong din yon, doon sa Jerusalem ay may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na iyon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. So, yung mga relihiyosong Hudyo na to, galing talaga, may galing Asia, may galing iba't ibang bansa po talaga. So, nung narinig nila yung ugong, pumunta sila doon kung nasan yung mga disciples, yung mga believers ni Jesus. At nagulat sila, na-amaze sila dahil paano nila nalaman or paano nila natutunan yung language namin. So, from different countries. Ano pong next na nangyari doon? So, namangha talaga ang lahat ng tao ron. So, nasa verse 12 to 13 na po tayo na Acts. At dahil hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari, nagtanungan na lang sila sa isa't isa. Kaya ito? Pero tinuya ng iba ang mga mananampalataya. Sinabi nila, lasing lang ang mga iyan. So, yung iba na-amaze kasi um, nagsasalita yung mga disciples ng iba't ibang language. Yung iba naman sinabi, ay, lasing lang ng mga iyan. Pero ano yung sinabi ni Peter? So, tingnan natin kung ano yung... So, ito na, yung nangaral na si Pedro, kasama 11 na apostol, kasi nga 12 po sila. So, sabi ni Peter, ni Pedro, kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan kong mga Hudyo, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin dahil ipaliliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito dahil alas 9 pa lang ng umaga. So, 9 a.m. pa lang po nun. So, sabi ni Peter, hindi kami, mali yung akala nyo na lasing kami. Sabi niya, pinaliwanag niya na ang pangyayaring ito ay katumparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Sinabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak, na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sinabi ni Peter. Ito yung fulfillment ng sinabi ni Prophet Joel para sa Old Testament na sinabi ng Diyos na sa mga huling araw na ibibigay niya, ibubuhos niya yung Holy Spirit sa lahat ng uri ng tao na naniniwala kay Jesus. So, ayun na yung katuparan na pag-akyat ni Jesus sa langit after ng ascension, yung pangako na banal na spirito ay dumating na. At ito nga po yun, matatagpuan natin sa Acts chapter 2. So, nagpatuloy si Pedro at ang mga apostol sa pangangaral na yan, ipinangaral ni Pedro na si Jesus ay Diyos.
So, after na dumating yung Espiritu, ito na yung preaching ni Peter about kay Jesus bilang Diyos. Yan. So, nag-jump na po ako sa 36 to 38, no? Pero kung gusto po natin talaga na mas mahimay po ito, basahin po natin yung buong chapter 2 po ng Acts. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinangako niyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. So, kung makikita po natin, ito yung time na sinabi ni Peter na si Jesus na nag-perform ng mga miracles during ng time, itong si Jesus na pinapako niyo sa krus. Siya yung pinili ng Diyos na maging God, na maging Panginoon at Kristo. So, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol. Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Yan. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga makasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan. At matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na spirito. Maraming tao po yung nandun no, dahil araw po ng pista nun. At nang marinig nila yung preaching ni Peter about Jesus as God, na yung Jesus na yun yung pinako ay ang Diyos at Kristo, o ating Messiah, tagapagligtas, sila ay tumagos ito sa puso nila kasi 'di ba personally nakita nila si Jesus. Tapos pinaproclaim ni Peter na pinapako niyo sa krus eh. Siya yung pinapako niyo sa krus at nakita namin na siya binuhay muli at siya ay ngayon ay nasa kanang kamay na ng Diyos. Sabi, kaya tinanong nila, ano dapat namin gawin? Ano sabi ni Peter? Magsisi sa mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang ating mga kasalanan. At katulad ng mga nangyari sa mga apostol na naka-receive ng promise of Holy Spirit, ganoon din sa mga mananampalataya sa Panginoong Jesus na tayo man ay makatatanggap or tumanggap na ng regalo ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. So, anong nangyari after ng preaching ni Peter? So, 3,000 na tao ang naniwala at nagpabautismo nung araw lang na yun. So, marami ang naniwala sa kanyang mensahe ni Peter at nagpabautismo agad sila. Ng araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila. As a result, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Sa pagtitipon bilang magkakapatid, fellowship, sa paghahati-hati ng tinapay, yung ginagawa po natin, banal na hapunan at communion, at sa pananalangin, prayer. So, dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito na meron si Peter at yung mga disciples, sila ay bold, di ba? Matapang na nagpahayag na si Jesus Christ ay ang Diyos at tagapagligtas. At dahil doon, 3,000 na tao agad yung naniwala at nagpabautismo. So, ito, mabilis lang po ako, no? So, what can we learn about the Holy Spirit? Ano bang matututunan natin tungkol sa banal na spirit? Nakalagay po dito, yung the Holy Spirit is God. So sa atin, bilang mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na ang banal na espiritu ay Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So God the Father gives the Holy Spirit to those who believe in His Son, Jesus. So sa mga mananampalataya ni Jesus Christ, ang binigay ng Diyos Ama, ang regalo nga, ang banal na spirito sa mga naniniwala sa Kanya. At kung paanong nakasama ng mga apostol, si Jesus ng time na yon, ngayon naman, ang bawat mananampalataya ay nananahan sa atin ang banal na spirito. So, do you believe in Jesus? Do you believe that the Holy Spirit now lives in you? Naniniwala ka ba kay Jesus? So, kung yes,
naniniwala ka ba na ang Holy Spirit ay nananahan na sa atin? So, siya yung Holy Spirit, yung ating counselor, siya yung ating teacher, at siya yung ating helper sa buhay na to. So, habang tayo ay nandito sa mundong ito. So, sa mga pagkakataon na tayo ay may mga kailangang pagdesisyonan sa mga bawat hakbangin natin, um, ah, manalangin tayo na tulungan tayo ng banal na spirito, ng Holy Spirit. Siya yung, kumbaga, yung small voice, di ba, na nagsasabi sa atin, oh, mali yan, nagpapaalala sa atin na, hindi yan yung nakasulat sa Bible, di ba? Yun yung Holy Spirit, yung small voice in us na tumutulong sa atin sa tama at mali, di ba, sa mga daraanan natin. So, yun yung matututunan natin sa Holy Spirit. At the moment that we receive Jesus with all our heart, mind, and soul, nanahan na sa atin or binigay na sa atin yung Holy Spirit. Katulad ng mga disciple nung time ni Jesus. So sila ay yun nga, naka-receive din ng Holy Spirit na nagbigay sa kanila ng power, ng courage to preach the gospel, the good news of Jesus. Kaya 'di ba, hanggang sa ating panahong kaya umabot sa atin yung kumbaga nakarating sa atin dahil yun sa kapangyarihan na binigay ng Holy Spirit. Ayan. The Holy Spirit give us courage and power to tell others the good news about Jesus. Yung nakita natin na 3,000 agad yung nadagdag sa mga believers noon. Ganun yung power na binigay ng Holy Spirit sa mga unang disipulo. Hindi yun dahil sa sarili nilang kakayanan or sarili nilang karunungan, di ba? Kasi nga po, kung titingnan natin yung mga unang mga disciple, they are simple people, di ba? Si Jesus, pinili niya yung mga simpleng tao, hindi yung too humble, di ba? Yung mga religious people noon and leaders. Pero, sa tulong ng banal na spirito, binigyan sila ng courage and power para ma-preach yung good news about Jesus. Kaya yun, nakarating up to sa atin, nakarating ang good news about Jesus. So, katulad ng mga disciple, since tayo mga believer ni Jesus at nasa atin din ang the same Holy Spirit, let us ask Him to help us share Jesus to others also. So, ang yun ang ating Great Commission na i-share, i-share, ibahagi si Jesus. Hindi lang po nag-end sa atin, kundi i-share po natin siya sa iba. So, panalangin natin sa banal na espiritu na tayo tulungan na bigyan niya tayo ng, diba po, tapang kung tayo po ay nahihiya at power. Minsan, pagka nag-share tayo, masasabi na lang po natin na, hindi ko alam kung hindi ako yun eh. Pero alam ko na ang Holy Spirit yun na tumulong sa akin para siya yung naglangis ng aking mga labi para ma-share ko si Jesus sa iba. So what can we learn naman about church? Yung mga unang mananampalataya. So, ano ka ba yung church? So, before, nung hindi pa natin fully naintindihan, yung parang sa church natin is, ito church, yung church building, yung physical na church building. Pero, ang matututunan natin na sinasabi ng Bible na yung church is made up of people, tayo mismo yun, tayong mga mananampalataya who believe in Jesus, tayo yung church. Hindi po yung the church, hindi yun po yung normal na iniisip natin na church building po, So, people who belong to a church, tayo, bilang isang church po tayo, we meet regularly to worship Jesus together, to learn more about Him, and to remember His death and resurrection by observing the Lord's Supper or communion. So, tayo bilang mananampalataya na membro na
na isang church, nag-meet tayo regularly, di ba po, every Sunday, nag, to worship Jesus together, sabay-sabay tayong nag-worship kay Jesus, nag-aaral ng kanyang salita, sa pamamagitan ng, yun nga, pakikinig ng salita niya tuwing Sunday, sa mga Bible study, at inaalala natin ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli sa pamamagitan ng, di ba po, pag Lord's Supper or Communion. So, ayun po, yung church, ang matututunan natin yung church ay tayong mga tao na naniniwala kay Jesus. So, ito po, what can we learn about church? Do you feel you belong to our church? Jesus the True Light Church? Nafe-feel mo ba na ikaw ay kabahagi ng iglesyang ito, ng church na ito? So, will you promise to be here every Sunday so we can worship Jesus together and learn more about Him? So, di ba nga sabi yung mga yung dun sa unang mga mananampalataya, ano yung mga ginagawa nila doon. So, how did share ko na lang din po to. So, how did the new believers spend their time? So, yung unang church, paano sila nag-spend ng time? Sabi dito, they learned about Jesus from the apostle. So, ang nagtutagapagturo ay yung mga apostol, nakikinig sila doon para matuto. Kasi 'di ba, ang mga apostles sila yung mga witness talaga nakasama ni Jesus nung nandito pa si Jesus. So, nakikinig sila sa aral ng mga tinuturo ng mga apostol patungkol kay Jesus. Tapos they observe the Lord's Supper because naniniwala sila na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. At yun din yung ating paniniwala. Kaya tayo, inaalala natin yung death and resurrection ni Jesus. Dahil ang ating Diyos, si Jesus, ay buhay. Next, they had fellowship and prayer time together. So, ito din yung isa sa mga ginagawa natin bilang magkakapatid sa Panginoon na tayo nagpa-fellowship, nagsasama-sama, at nananalangin, di ba? Nag-prayer meeting, nag-prayer time together. Kasi isa po ito sa mga ways para tayo din bilang isang Kristiyano ay lumakas. Di po natin kakayanin na di ba po tayo lang mag-isa kasi 'di ba may mga pagkakataon na tayo po ay nanghihina din spiritually at kailangan po natin yung kapatid natin sa Panginoon para tayo po yung magpalakasan. So, 'di ba sabi nga sa Bible, wag nating kakalimutan yung mga pagtitipon. Na may isa or dalawang nagtitipon sa pangalan ni Jesus, nandun po siya sa kalagitnaan. So, maging sikapin po natin na, yun nga, umattend ng mga Bible study, just pag Sunday, bagmat maaga, di ba po, labanan po natin yun. Talagang gumising tayo ng maaga at dumating po on time sa church. So, ano pa yung matututunan natin sa mga new believers ni Jesus noon? Paano pa sila nagpapalakasan? Ayan. They treated each other like family. So, sa church po natin, tayo po ay, di ba po, brothers and sisters in Christ. They were always together and they shared their belongings. Alam niyo po, nung mabasahin po natin yung Book of Acts, nagtutulungan po talaga yung unang church, yung mga unang mananampalataya na dumadating din sa point na tinitingnan nila kung sino yung mga kapatid nilang nangangailangan at kung kakailanganin, nagbebenta po sila ng mga ng mga ari-arian. Ganun po yung generosity nila para po makatulong din po sa iba, sa mga apostol, sa ministry ng mga apostol, at sa mga kapatid na yun nga po nangangailangan. So, ayun po yung makikita natin dun sa early church. At nakita naman po natin na patuloy na dinagdag o patuloy na pag-aaral po natin, makikita po natin yung patuloy na paglagahanap ng good news ni Jesus. Kung paano to lumaganap, hindi lang sa Jerusalem, kasi nasa Jerusalem pa po sila, kundi pati sa mga ibang bansa. Kaya nakarating po ang mabuting balita hanggang sa atin po mga hindi naman mga Hudyo. So, yun po. So, yun po, mapapromise nyo po ba to be here every Sunday? So, we can worship Jesus together.
and learn more about Him. Sabi ko nga po, sa ating buhay, sa ating journey bilang isang Kristiyano, mahirap po na um, tayo lang mag-isa po yung um, lumalakad sa journey na to. Kailangan po natin na kapag tayo nangihina, may isa po na tutulong sa atin, magpapalakas sa atin, di ba po sa Ecclesiastes. A cord of three strands is not easily broken. So, pag may nangihina yung isa, kunwari sa mag-asawa, nangihina yung isa, may isa po na tutulong sa kanya. At sa tulong ng banal na spirito na nananahan sa atin, panalangin natin na patuloy tayong palakasin. At patuloy din po tayong wag magsawa or wag mapagod na mag-aral ng kanyang salita. Kumbaga, continuous learning po. Kung minsan nami-miss po natin makapagbasa ng Bible, pwede pa naman po tayong or pati mga Bible study or mga preaching, pwede pa naman po tayong tumayo muli at mag-aral uli kasi napaka-gracious po ng Lord natin at yung Holy Spirit na nasa atin, tutulungan niya po tayo. So, ayun po yung topic ko about Acts chapter 2. Sa mga susunod na mga Bible study po, matututunan po natin kung paano lumagana pa po yung good news sa ibang mga lugar lang po. Kasi di ba sabi sa Acts 1:8, you will be my witnesses in all Jerusalem, Judea, and Samaria, in all until parang in all other areas pa po. Yun yung sabi sa Acts 1:8. So, ayun po yung topic natin for tonight. Samahan niyo po ako sa aking pangwakas na panalangin. Lord, salamat Panginoon. Salamat Lord dahil pinagkaloob mo sa amin ang banal na spirito. Salamat Lord dahil alam namin na sa tuwing kami ay nanghihina, wala ng pag-asa, siya ang aming helper. Ang banal na spirito ang aming counselor. Siya ang aming teacher. Siya yung nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, ng kapangyarihan na magpatuloy, na mag-share i-share si Jesus sa iba. Tunay na siya yung nagpapalakas sa amin, Panginoon, sa journey namin. Ito bilang isang Kristiyano. Salamat Lord dahil alam namin na kami ay hindi nag-iisa dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa amin. Holy Spirit, guide us every day. Tulungan mo kami. Ikaw yung patuloy na manguna sa amin, sa buhay namin, sa aming lakbayin. Ituro mo sa amin yung dapat naming gawin at paalala mo sa amin yung mga bagay na tama at dapat naming gampanin bilang isang Christian. Lord, salamat po sa aming church, sa aking mga kapatid sa pananampalataya sa Jesus the True Light Church. Tunay na alam ko na hindi aksidente na kami dinala mo sa church na yon, Panginoon. Salamat dahil blessed kami, Panginoon, na maging bahagi ng iglesyang ito, Panginoon. Patuloy mong gabayan ang aming church, Panginoon, ang aming mga pastors and leaders, Panginoon, na patuloy na nangunguna, Panginoon, sa iglesia namin, Panginoon. Gabayan mo po sila, bigyan niyo sila, Panginoon, ng power, ng courage, ng wisdom, Lord, na nagagaling sa iyo, Panginoon. Tunay, Lord, na salamat dahil alam namin na bukod sa aming mga pamilya, ang Jesus the True Light, Lord, ay ang extension ng aming pamilya ng Panginoon, na kami ay mga magkakapatid, Panginoon, sa iyo, Panginoon, na kami ay may matatakbuhan, masasandalan, Panginoon, sa bawat seasons ng aming buhay, Panginoon, sa iglesyang ito. Nawa, Lord, bawat isa sa amin ay maging blessing sa bawat isa at sabay-sabay kaming lumago sa pananampalataya, mag-aral ng iyong salita, alalahanin ng iyong pagkamatay at pagkabuhay na muli, at sama-samang pananalangin at pagpapalakasan, Panginoon. Gabayan mo po kami, gabayan mo po ang aming church, Panginoon, at patuloy, Lord, na ikaw ang aming itataas, Panginoon, at luluwalhatiin, Lord.
Nawa po panalangin ko na sa darating na linggo, Panginoon, makita ko ang mga kapatid na nakikinig ngayon, Panginoon, at nawa Lord makapag-invite din, Panginoon, ng mga tao na upang makilala rin po nila, Panginoon, si Jesus, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na 'to. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.